Ito hong mas murang biyahe para ho sa mga mga commuter at itong service contracting program ilulunsad po ngayong buwan ng Abril. Meron pong mahigit sa 1 billion pesos na pondo sa fare discount na posible pong tumagal lamang ho ng 2 linggo. May update po dyan si Bomboy Isa Cotoner. Magkakaroon ng malaking bawas sa pamasahe ang mga commuter matapos i-anunsyo ng Department of Transportation na ipatutupad nationwide ang karagdagang diskwento sa ilalim ng Service Contracting Program simula Abril 15. Ayon kay Acting Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, ang 20% fare discount ay dagdag pa sa umiiral na diskwento para sa mga estudyante, senior citizen at persons with disabilities. Dahil dito, maaaring umabot sa 40% ang kabuuang diskwento para sa ilang pasahero sa mga rutang sakop ng programa kabilang EDSA Busway. Saklaw ng programa ang mahigit 823 na mga ruta sa buong bansa at inaasahang makikinabang ang nasa 15 million na mga pasahero araw-araw. Aabot din sa 1,000 operators at 50,000 public utility vehicle units ang kasama sa implementasyon. Masisigurado po natin ang mga drivers, operators na kasama dito sa Net Service Contracting Program ay magkakaroon talaga sila ng kita araw-araw. Hindi lang po sigurado na may kita sila, very stable din yung income na makukuha nila araw-araw. Pagdating naman po sa ating mga pasahero, mga commuters, kaya nga po parating kinapalanan ng Pangulo na kailangan din natin silang tulungan, mas mabilis po ang kanilang biyahe, pagpasok at pauwi. At meron sigurado sila masasakyan ng pampublikong sasakyan. Again, we're saving time, we're saving expenses for them. Gayunman, aminado si Lopez na ang nakalaang 1 billion na pondo para sa programa ay maaaring tumagal lamang ng 2 linggo at posibleng umabot ng 3 linggo kung mapapahaba. Dahil dito, humiling na ang ahensya ng karagdagang 5 billion na pondo sa Department of Budget and Management upang may pagpatuloy ang programa hanggang Hulyo. Kaya namin ng 2 linggo, to be honest, kasi nationwide po. Pero kaya na, sinusubukan pa namin pahabain hanggang 3 linggo. Pero baka mahirapan po kami kasi sabay-sabay na rin po namin i-roll out kahit papaano. Dati-rati po ang usapan namin, sisimulan namin sa EDSA Busway sa April 15. Pero pinabuti na rin po namin yung mga ibang ruta. Sa ilalim ng Service Contracting Program, babayaran ng mga driver at operators ng 30 pesos hanggang 100 pesos kada kilometro na may limit na 100 kilometer kada araw at hanggang 5 araw na biyahe kada linggo. Mahigpit din itong imomonitor sa pamamagitan ng manual tracking at GPS system upang masiguro ang maayos na implementasyon. Ang programa ay iiral sa buong bansa, bagaman inaayos pa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang bilang ng mga rutang isasama at mga public utility vehicle na lalahok. May 2 uri ng service contracting sa bansa, ang gross service contract o yung libreng sakay kung saan walang babayarang pamasahe ang mga commuter at babayaran ang mga operator base sa dami ng kanilang biyahe. Samantala, sa net service contracting naman na pinapairal ngayon ng ahensya, ito yung may mga bayad pa rin ng mga pasahero habang sinasagot ng gobyerno ang bahagi ng gastos sa operasyon. Mula sa lungsod ng San Juan, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.